Natapos tayo sa nakaraang eksena kung saan kinain na ng ating bida ang Pete's Blessing at nag-aantay na lang siyang makatulog. Sa gitna naman ng kanyang pag-aantay ay tinanong siya ni Amelia kung ano yung isa pang bagay na makakapagpainit ng ulo ng isang tao. Maliban sa una na niyang sinabi na mga taong hindi tumatapos ng kanilang sinasabi. Pinag-iisipan naman niya kung ano ang pangalawa dahil inimbento niya lang ang mga iyon. Ginawa niya lang na inspirasyon ang nakakaasar na paraan ng pananalita ni Chauvin upang magawa niyang lituhin si Amelia kanina. At sa gitna naman ng pag-aiisip niyang ito ay nakatulog na siya at iniwan si Amelia na nayayamot dahil hindi niya nalaman ang sanod na sasabihin ng ating bida. Sa kanyang pagtulog ay unti-unti nang natutunaw ang gamot at humahalo sa kanyang katawan at kaluluwa. Pero makalipas ang ilang oras na pagkakahimli ay bigla na lamang nagising si Bjorn at nandoon pa rin ang kanyang alaala. Nag-fail ang Pete's Blessing, hindi nito na-blessed ang kanyang kaluluwa bagamat humalo ito sa kanyang katawan ay hindi naging kompleto dahil ni-reject ito ng kanyang kaluluwa. Kaya't nanatiling intact ang kanyang memorya. Kinaumagan sa loob ng isang malaking gusali sa administrative agency. Nagpunta si Bjorn sa lugar na ito pagkatapos niyang dumaan sa guild ng madaling araw. Kinumpirma ng mga tao na naroon na tunay nga ang binigay na plaque ni Bjorn sa kanila. Nagmula ito kay Hans Markham, isang pinaghahanap na kriminal ng batas sa kasong pagnanakaw at pagpatay. Nakakuha naman ng 180,000 stones ang ating mga bida bilang pabuya na pagkakatapos sa kriminal na ito. Tinanong ni Bjorn si Chauvin kung kailangan pa ba niyang bayaran ang nasirang kagamitang na pinahiram sa kanya ng agency. Sinabihan naman siya ni Chauvin na huwag nang mag-alala dahil naresolba na niya ang problemang ito. Nakausap na niya ang kanyang mga superior patungkol sa insidenteng ito at napagdesisyunan na hindi na ito pabayaran kina Bjorn dahil ang pinagdaanan nila ay maituturing na special case. Napaisip naman si Bjorn sa pagiging special case ng kanilang isinagawang ekspedisyon. Iniisip niya kung ano-ano ang mga criteria para tawaging espesyal ang isang kaso. Pero sa huli ay dinari niya ito gaano pang pinansin at inisip na lang na deserve naman nila ito dahil kamuntikan na rin silang pumanaw sa naging expedition na ito. Magbalik tanaw tayo sa mga nangyaring kaganapan pagkagising ng ating bida pagkatapos niyang inumin ang Pete's Blessing. Pagkagising niya ay natagpuan niyang sira na ang device na pinahiram ng administrative agency. Nagpapasalamat naman siya dahil hindi nasira ang kanyang mga kagamitan. Gayunpaman, sira na ang headlamp at recording device na nasa loob nito. Kahit naman hindi ito gumana sa kanya ay sa tingin niya ay totoo ang lahat ng sinasabi ng psychopath na si Amelia. Dahil lahat ng kasamahan niya ay walang maalala sa mga nangyayari. Mukhang ang huli nilang naaalala ay ang pagpasok nila sa kuta ni Hans na inagaw ni Elisa. Sa pagbangon ng ating bida ay agad niyang inisip kung bakit buo pa rin ang kanyang mga memorya tungkol sa mga nangyari. Habang sina Misha at Leor at iba pa ay nagulat sa kanilang mga nasaksihan. Nagulat sila dahil nakita nila na nakagapo si Elisa at wala silang maalala patungkol sa pangyayaring ito. Hinayaan na lang sila ng ating bida na mag-speculate ng mga nangyari dahil mas makakabuti ito para sa kaligtasan nila. Nang kanilang tignan si Elisa ay nalaman nilang patay na ito. Mukhang tinuluyan na ito ni Amelia para patahimikin na ito ng tuluyan dahil marami itong nalalaman tungkol sa underground city. Hindi nila lubos maunawaan kung bakit wala silang memorya at bakit patay na ang babaeng ito na nasa kanilang harapan. Tingin naman ni Misha ay baka ang halimaw na pinag-uusapan nila ang may kagagawan nito. Mukha namang malabo ito dahil nakagapo si Elisa kaya't tingin ni Bron ay ang lahat ng may kagagawa ng mga ito ay siya rin mismo. Hindi naman maintindihan ni Hikurod ang sinasabi ni Bron. Ipinaliwanag naman sa kanila ni Bron ang kanyang teorya. Sa tingin niya ay merong 3 major na nangyari. Una ay nagawa nilang makaabot kay Elisa at ang ikalawa ay sinubukan nilang hulihin ito para madala sa syudad sa taas. At ang ikatlo ay may ginawa itong kakaiba pagkahuli nila dito. Nihalata ni Bron ang bakas ng mga injury sa mukha nito na mukhang nanggaling sa sandata ni Bjorn. Napabilib naman sina Leor at Misha sa angking talino ni Bron. Habang nanatiling tahimik si Bjorn dahil kapani-paniwala naman ang istoryang nabuo ng kanilang scout. Pinatibay naman ni Leor ang hula ni Bron dahil nang kanyang suriin ang katawan ni Elisa ay na-trace niya ang kanyang sariling mana sa katawan nito. Iniisip din ni Leor na baka kayang gawin ng evil deity ang ganitong mga bagay. Gaya ng pagbure ng mga memorya nila.
Masaya naman si Hikura dahil mukhang naresolba naman nila ang problemang ito dahil buhay pa sila ngayon. Makalipas pa ang ilang oras ay nakalabas na sila sa sewer. Sa bakanan nito naman ay nag-aabang sina Chauvin at Lagna. Masaya silang binati ni Chauvin at mukhang nag-alala ito ng husto sa kanila. Tila wala namang reaksyon si Lagna sa mga pangyayari. Nagtaka si Bjorn kung bakit narito ang mga ito kaya't tinanong niya si Chauvin kung bakit sila sumunod sa kanila. Sinabi naman nito na masyado nang matagal mula nang pumasok sina Bjorn sa sewer kaya't balak na nila silang hanapin. Hindi naman kampante si Bjorn sa lineup nila na isang office worker at isang librarian. Nagalit at na-offend naman si Chauvin sa tingin sa kanila ni Bjorn kaya't kanyang binaida na isang magaling na mage si Lagna. Hindi sigurado si Bjorn kung magaling ba talaga si Lagna pero ang nasisiguro niya lang ay marami itong pera. Dahil napakaganda at mukhang mamahalin ng mga equipments nito. Sinabihan naman ni Lagna sina Bjorn na dapat ay magpasalamat sila kay Chauvin at pinili siya nitong sumama. Nagsimula naman sa pang-asar si Chauvin kay Lagna at sinabing ito talaga ang namilit sa kanya dito dahil nag-aalala ito kina Bjorn. Bigla namang nawala sa karakter si Lagna at itinanggi ang mga paratang ni Chauvin sa kanya. Gayunpaman ay halata sa mukha nito na may katotohanan sa mga sinasabi ni Chauvin. Nagtataka naman si Misha sa kanyang nakikita at tinanong si Bjorn kung sino ang dalawang babaeng ito na naghahanap sa kanila. Tila naman may kaba sa mga boses nito. Sinabi ni Bjorn ang mga pagkakakilanlan ng dalawang ito at nang malaman ito ni Misha ay tila napasimangot siya. Mukhang nakakaramdam ito ng selos dahil alam niya rin na madala si Bjorn sa library. Nagtataka naman si Bjorn kung bakit ganito ang naging reaksyon ni Misha. Tingin niya ay nagagalit ito dahil mukhang mayaman si Lagna. Matapos naman ang kanilang pag-uusap ay may isang paladin na mayroong isang malaking greatsword ang lumapit sa kanila. Ang lalaking ito ay nagmula sa templo. Nagbigay galang siya kina Bjorn at sinabing kay Elisa Vahench nga galing ang bangkay na nakuha nila. Nagpasalamat ito kay Bjorn dahil malaking tulong itong nagawa niya para sa kanila. Ibig sabihin naman nito ay kumpirmado na ang matatanggap nilang pera mula sa pagkakatiklo nila kay Elisa. Bumalik na ang eksena sa loob ng administrative agency. Habang nasa loob ay nakarana si Bjorn ng pangha-ares mula sa mga babaeng empleyado doon. Pinag-uusapan nila ang Big Vulcan ni Little Vulcan. Pinag-uusapan nila kung gaano ito lumalaki kapag gumagamit siya ng skill niya at kung ano ang ginagamit niyang pangtakip dito. Naririnig naman ito ni Bjorn na siyang nagpapainit sa ulo niya. Hindi siya makapaniwala na ang isang tulad niyang maskuladong barbarian ay makararanas ng harassment. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop na pinagpaypiestahan sa loob ng zoo. Naririnig din ito ni Chauvin kaya naman siya na itong gumawa ng paraan para pagsabihan ang kanyang mga kasamahan sa mali nilang ginagawa. Tinakot niya ang mga ito at sinabing malaki ang kaparusahan sa harassment. Tumakbo naman sa hiya ang mga babae, humihingi ng tawad sa kanilang mga nagawa. Natuwa naman si Bjorn sa ginawang ito ni Chauvin at sinabi sa sariling pinapatawad na niya ito sa pagpapapunta sa kanya sa kikay na dessert cafe nung nakaraan. Nagpaalam na si Bjorn, kailangan na niyang umalis dahil naghihintay na sa kanyang ang kanyang mga party members. Sinabihan naman siya ni Chauvin na dumaan din siya sa library kung meron pa siyang oras. Hinahantay daw kasi siya doon ni Lagna at mukhang may ibibigay ito. Nagulat naman si Bjorn nang malaman ito. Iniisip kung anong bagay ang ibibigay sa kanya ni Lagna. Sa isang bar kung saan nagkita-kita ang mga party members ni Bjorn. Napakalakas ng tawanan ng mga ito at si Hikurad ang bangka sa kwento. Kanina pa sila dito kaya't marami-rami na rin silang nainom. Hindi na nga kinaya ni Leor ang pagkalasing kaya't napahiga na lang ito sa mesa. Mataas naman ang tolerance ni Bjorn sa alak kaya't tila mga payaso na ang tingin niya sa kanyang mga kasamahan. Napakaingay naman ni Hikurad dahil sa sobrang kalasinggan. Pinagsisigawan niya ang malaki nilang makukuhang rewards. Yamot naman si Bjorn dito dahil itong pagiging maingay niya ang nagpahamak sa kanila noon. Ito ang dahilan kung bakit tinarget sila ni Elisa. Maski si Bron ay sumama na rin sa pag-awat sa bunganga ni Hikurad. Ang rason kung bakit sila ganito kasaya ay simple lamang. Ang nakuha nilang reward sa pagtamba kay Elisa ay tumataginting na 10 milyong stones. Isang napakalaking halaga na kahit hatiin nila sa 5 ay napakalaki pa rin. Maraming pinagdaan ng hirap si Bjorn para makuha ito.
Sumabog ang kanyang kamay, natanggal din ang kanyang ulo, pero dahil walang memorya sa mga ito ang kanyang mga kasamahan, ay pakiramdam nila ay nakuha nila ang halagang ito sa madaling paraan lamang na parang tumama lang sa lottery. Tinawag naman ni Misha si Bjorn at hiningi ang kanyang tenga dahil may sasabihin daw siya rito. Mukha namang nasobrahan na si Misha sa kalasinggan at may paka-flirt na ito. Malambing niyang sinabi sa tenga ni Bjorn na hinihiling daw ng kanyang ama na dalhin si Bjorn sa kanilang bahay. Hindi naman ito tumatak sa isipan ni Bjorn dahil mayroong sumingit sa kanilang usapan. Isang lalaki ang namukon si Bjorn at kinamusta siya. Hindi na siya maalala ni Bjorn kaya't nagpakilala itong muli. Siya si Hans Horge, naalala na siya ng ating bida. Hindi ito baguhang Hans sa kwento dahil kung tutuyusin ay pangalawang Hans ito. Hindi lang siya pinakita sa manhwa dahil sa light novel lang siya lumabas noon. Siya noon ang nag-advise kay Bjorn na pumunta sa guild noong naghiwalay sila ng landas ni Einar. Hinihiling ng Hans na ito kung pwede siyang sumali sa kasiyahan ni na Bjorn. Agad namang na high blood si Bjorn sa pagkakarinig nito. Wala pa namang ginagawang masama ang Hans na ito sa kanya pero hirap na siyang magtiwala sa pangalang ito. Puro kasi kamalasan ang dala nito sa kanya. At may masama ring pakiramdam si Bjorn dito sa Hans na ito. Pagalit na sinabi ni Bjorn dito sa paalis na rin sila kaya't makabubuting umalis na rin itong Hans na ito. Kinabahan naman si Hans sa pinakitang aura ni Bjorn at sinabing aalis na siya, masaya lang itong makita ang kanyang idol. Tuluyan nang umalis si Hans at masaya naman si Bjorn sa nagawa niyang ito. Ito na kaya ang huling pagkikita ng dalawa. Ano kayang kamalasan ang hatid ng Hans na ito ngayon sa ating mga bida? Agad namang sinagot ang mga katanungang ito. Biglang pumasok sa bar ang dalawang full-armored knight. Sila ay tinatawag na mga Moslan. Isa sa pinakamakapangyarihang organisasyon kung saan tanging mga knights lang na may noble status ang pwedeng makapasok. Pinaniniwalaan ng lahat na tanging pagdurusa at kamatayan lang ang kahahantungan mo kapag nahuli ka ng mga ito. Agad na tumungo itong mga ito sa lamesa ni na Bjorn. Natulala naman ang ating bida. Iniisip kung may nagawa ba siyang mali ngayon at kung bakit siya pinaghahanap ng mga ito. Mukhang gumana na ang sumpa ni Hans sa kanya. Naalala naman ni Bjorn ang sinabi sa kanya ng shaman, binalaan siya nito sa mga taong may mga galit sa kanilang puso dahil tila napapalapit ang mga ito sa kanya. Iniisip naman ni Bjorn kung ang mga Hans ba ang sinasabi nito. Dahil wala pa siyang magandang experience sa tuwing makakasalamuha ang mga taong may pangalang Hans. Ang salitang Hans kasi ay hatred ang kahulugan sa salitang Koreano. Napapaisip tuloy si Bjorn na baka nangyayari ito sa kanila ngayon dahil kinausap sila ni Hans. Medyo naiba naman ang nangyari at hindi si Bjorn ang direktang minalas. Dahil nagpunta ang mga Moslan Knights dito hindi para sa kanya kundi para kay Leor Werdwalki. Inaaresto nila ito sa pagkakasalang defamation of nobles. Nagulat naman si Bjorn pati kanyang mga kasamahan sa pagkakadampot kay Leor. Habang ito naman ay walang kamalay-malay sa mga nangyayari at mga mangyayari pa sa kanya. Nanatili siyang tulog at walang malay kaya't binitbit na lang siya ng mga ito. Makalipis ang 3 oras ay naka-rating na sila sa Moslan office dito gaganapin ang investigation sa kaso ni Leor. Hindi naman hinayaang makapasok ng mga ito si Bjorn at iba pa niyang mga kasamahan at pinag-aantay na lamang sa labas. Matinding pag-aalala ang naramdaman ng kanyang mga kasamahan. Hindi maipinta ang kanilang mga mukha sa kaba na kanilang nararanasan para kay Leor. Sa sobrang kaba ay iniisip na ni Hikurod kung buhay pa ba ito sa loob. Nagalit naman sa kanya si Misha dahil sobrang negatibo nitong mag-isip. Kinalma naman ni Bjorn ang kanyang mga kasamahan at sinabihan na niya si Chauvin na tignan ang isyo na ito. Maaga namang naputol ang kanilang pagkakakaba dahil lumabas na si Leor para makipagkita sa kanila. Natuwa ang lahat nang makita nilang muli si Leor at mukhang hindi naman ito nasaktan. Gayunpaman, kahit walang makitang injury ay mukhang nasaktan naman ang kalooban nito. Agad nila siyang nilapitan upang kamustahin. Tila naman nang hihina ito at walang ganang magsalita. Kaya't napagpayawan na lang nilang lumipat sa mas maayos na lugar para doon makapag-usap. Makalipis ang kalahating oras sa isang kainan ay siniwalat na ni Leor ang lahat ng nangyari. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na mukhang kinakailangan niyang umalis sa kanilang grupo. Agad namang nagalit si Hikurod nang marinig ito kaya't pinagpapaliwanag niya si Leor kung anong nangyari.
Sinabi niya na ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito ay ang kanyang nakatatandang kapatid sa amang si Baron Matoin. Nagulat ang kanyang mga kasamahan at di sila makapaniwala na talagang isang Nobel si Leor dahil buong akala nila ay isa lang itong malaking biro. Malungkot namang sinabi ni Leor na kalahati lang ang pagiging Nobel niya dahil bagamat anak siya ng former Baron ay ang nanay niya ay isa lamang hamak na kasambahay. Dahil naman isa siyang kahihiyan sa kanilang pamilya ay inampon naman siya ng ikatlong kapatid ng Baroness na si Terva. Gayunpaman ay sa papel lamang ito dahil ang nanay pa rin niya ang nagpalaki sa kanya. Tingin naman ni Bjorn ay naging pabor pa rin ito sa kanya dahil masyadong magastos mag-aral ng magic at ang pagiging Nobel niya ay tiyak na malaki ang naitulong sa kanya. Nais namang malaman ni Hikurod kung anong kinalaman ng lahat ng ito sa pag-alis niya sa kanilang grupo. Sinabi ni Leor sa kanila na pumanaw ang kanyang ama nakaraang taon at ang kanyang ikaloang kapatid ang pumalit dito. Nagtataka naman si Bron kung bakit hindi ang una niyang kapatid ang pumalit sa kanyang ama. Marami ring katanungan si Bjorn pero hinayaan niya muna ang iba. Sinabi ni Leor na dahil sa pangyayaring ito kaya't nagkaroon ng problema. Hindi naman makita ni Misha ang mali sa pangyayaring ito dahil iba ang sistema nila. Pagkatapos mamatay ng Baron ay sumunod din kaagad dito ang pinakamatanda niyang kapatid. Pati ang lahat ng mga kapamilya nito ay pumanaw rin. Hindi nila alam ang dahilan nito pero halatang may kinalaman dito ang ikalawang anak ng Baron. Tingin naman ni Leor ay isang anyo ng pagbabanta ang ginawa nilang pagpapahuli sa kanya gamit ang mga Moslan. Mukhang nais lang nilang manatiling tahimik si Leor habang buhay. Pakiramdam niya ay naasar ang kanyang kapatid dahil nagkaroon siya ng isang maayos na party. Bukod pa doon ay merong ding kasing sikat na tao sa kanyang grupo. Hindi naman malaman ng ating bida kung kanino maasar dahil mukhang masyadong advance mag-isip si Leor at napagbintangan pa siya ng wala sa oras pero meron din namang punto ito. Tinanong niya si Leor kung wala na ba itong balak maging adventurer dahil lamang natatakot ito sa kanyang kapatid. Hindi mali ang sinasabi ni Bjorn pero wala lang talagang magawa si Leor dahil malakas ang kapit ng kapatid niya sa royal family. Sinabi niya na ang kanyang parusang natanggap sa kasong defamation of nobles ay ang pagbabawal sa kanyang pumasok sa labyrinth. Medyo masakit nga sa ulo ito lalo't na't nalalapit na ang pagbabukas ng portal. 9 na araw na lang ay muli nang magbabukas ang labyrinth. Sumasakit ang ulo ni Bjorn dahil mukhang may problema na naman siya. Malaking kawalan si Leor sa kanilang grupo at malapit nang magbukas ang portal kaya't siguradong mahihirapan silang makahanap ng pamalit dito. Nag-uwian na silang lahat at nagpaalam sa isa't isa. Naiwan namang magkasama si Misha at Bjorn. Sinabi ni Bjorn na dadaan muna siya sa library bago siya umuwi. Napapaisip naman si Misha kung anong gagawin ni Bjorn sa library ng ganitong oras. Para siyang kasintahang nag-aalala kay Bjorn. Sinabi naman ng ating clueless na bida na meron lang siyang kailangang sabihin sa librarian. Tinanong naman siya ni Misha kung gusto ba nitong samahan niya siya. Pero tinanggihan ito ni Bjorn at sinabing mas makabubuti kung magpapahinga na lang ito. Nagpumilit naman si Misha at sinabing wala naman siyang ibang gagawin. Nagalit naman si Bjorn sa kanya at sinabing kailangan na nitong magpahinga para makapag-training ito ng maayos. Wala silang ginawa maghapon kaya't kailangan nitong bumawi bukas. Wala namang nasagot si Misha sa sermon sa kanya ni Bjorn. Nagpahinga si Misha buong araw dahil balak niyang mag-train maghapon kinabukasan pero naiba ang gusto niya nang malamang makikipagkita si Bjorn sa librarian na nadadaman niyang may gusto rin dito. Pero sa huli ay wala na siyang nagawa kundi sumunod kay Bjorn. Kaya't nagpaalam na sila sa isa't isa. 10 oras na ng gabi nang makarating si Bjorn sa library. Dito ay nakausap niya si Lagna. Sinabi niya na hindi pa pala sila nakakapagpakilala sa isa't isa kaya't agad na siyang nagpakilala dito bilang si Bjorn ang anak ni Yandel. Matagal na itong alam ni Lagna dahil nga sikat ito. Tinanong niya si Bjorn kung may balak pa ba itong magtagal dahil papasara na sila. Sinabi naman nito na hindi siya narito para sa mga libro at siya mismo ang sinadya niya rito. Nais namang malaman ni Lagna ang nais ipahiwatig ni Bjorn. Pinayuhan ni Bjorn si Lagna na mukhang makabubuti dito na maglalabas at magpahinga muna sa pagiging librarian. Nais niyang yayain itong sumama sa kanya sa loob ng labyrinth. Pero di pa man siya natatapos magsalita ay tinanggihan na siya kaagad ni Lagna. Inaasahan na ito ni Bjorn at meron na siyang pang-counter dito.
Gamit ang reverse psychology ay sinabi niyang okay lang kung nababahag ang buntot nitong pumasok sa labyrinth. Kung natatakot ito ay wala na daw siyang magagawa. Ito na ang huling pag-asa ng ating bida. Kinakailangan niyang makahanap ng papalit kay Leor sa lalong madaling panahon.